May mga uri ng pag-iibiga nga hindi natin lubos maunawaan at sakdal ang langit at lupa. Pero kahit anong gawing paghihiwalay ng mga tao sa ganitong uri ng pag-ibig ay wala silang magagawa kung ito ang nakatakda para sa dalawang magkaibang nilalang na wagas ang pagmamahalan. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig. Silent listener po ako at hindi nagkokomento sa mga napapakinggan ko pong kwento sa inyong YouTube channel. Ako po si Manuel at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming mag-anak noong mga panahong nagkaroon ng kasintahang engkanto ang aking kapatid at hindi namin siya natagpuan. Taong 1989, nakatira kami sa probinsya ng Alucena at masaya ang pamumuhay naming mag-anak kahit mahirap kami. Nag-aaral sa ikalawang bahagdan sa sekundarya si Ate Barbara at talagang marami kabinataan ang nagtangkang manligaw sa kanya, pero pinaghihigpitan siya ng aming mga magulang dahil karamihan sa aming probinsya ay maagang nagsisipag-asawa ang mga kababaihan. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi ko naman masisisi ang mga kalalakihan dahil may natural na kagandahan si Ate Barbara. Morena siya na matangkad at balingkinitan ang katawan. Larawan ng isang mayuming dalagang Pilipina. Mataas ang pangarap ng mga magulang ko kay Ate Barbara, kaya naman hindi nila ito hinayaang magpaligaw at magkaroon kaagad ng nobyo. Ayaw nila itong mapatulad sa ibang mga babae at gusto nilang maging huwaran ito sa ibang mga kabataan. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya, pero malapit na kami sa isa't isa ng kapatid ko. May pagkakataon na di niya ako masusundo sa paaralan dahil abala pa siya at hindi pa natatapos ang kanilang klase. Kaya naman sumasabay na lang ako sa aking mga kamag-aral sa pag-uwi. Sumapit ang ilang buwan at napapansin ko na medyo nagiging maayos na sa sarili si Ate Barbara. Bukod sa pulbo ay naglalagay na din siya ng kolorete at nagpupusod ng buhok, kaya lang ay parati siyang umaalis sa aming bahay tuwing Sabado at Linggo. Dahilan pa niya na may ginagawa silang proyekto nga magkakaklase at kailangan nila iyong matapos sa loob ng ilang linggo bago sumapit ang takdang araw ng pagsusumite. Naniwala naman ang mga magulang ko at tuwang-tuwa pa nga kami at sa tuwing umuwi si Ate Barbara, meron siyang dalang masasarap na ulam na buhat sa magulang ng kanyang mga kaklase. Isang araw ay nakasalubong ni Nanay Marcia ang dalawang kamag-aral at kaibigan ni Ate Barbara na sina Cecil at Margaret. Nakausap sila ng nanay ko at nagulat siya sa revelasyon ng mga ito na matagal na pala silang nagsumite ng proyekto sa paaralan at hindi pumupunta sa bahay nila si Ate Barbara tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sa pagkakaalam nila ay meron itong nakilalang gwapo at matangkad na lalaki sa isang karinderya sa paradahan ng bus. Naging magkaibigan sila at hindi nagtagal ay madalas na rin na pumupunta doon si Ate Barbara. Nag-aalala at labis na naiinis si Nanay Marcia dahil nagawa silang lukuhin ng kapatid ko. Matapos nilang mag-usap ay nagpasalamat ang nanay ko sa ibinahaging impormasyon ng mga kaibigan ni Ate Barbara. Pagka-uwi ni Ate Barbara sa bahay ay sinalubong siya ng tigkabilaang sampal ng nanay ko at ganun na lang ang paninermo nito sa kanya. Humagulgol sa pag-iyak si Ate Barbara habang pinapaliwanag ang buong katotohanan. Ang totoo ay nakipagkilala siya sa binatang nagngangalang Ibrahim na nagtatrabaho sa isang karinderya sa paradahan ng bus. Mabait at maginoo ito kaya naman hindi katakataka na mahulog ang kanyang loob dito. Natakot siyang ipagtapat sa aming magulang ang tungkol dito dahil sigurado mapapagalitan siya kaya nagawa niyang magsinungaling. Tuwing Sabado at Linggo siya nagagawi sa karinderya at tumutulong siya sa pag-aabayad sa mga kostumera. Binibigyan naman pala siya ni Ibrahim ng pasobrang ulam na madadala niya sa kanyang pamilya. Wala namang masamang intensyon sa kanya ang binata at hindi rin masamang maging magkasintahan sila dahil malinis ang pakay sa kanya nito
at siguradong hindi niya bibiguin ang mga magulang namin sa mga ipinangako niyang magtatapos sa pag-aaral. Subalit hindi naniwala si Nanay Marcia kahit medyo sumang-ayon at pumapayag na si Tatay Rico sa mga sinasabi ni Ate Barbara. Binalaan ni Nanay Marcia si Ate Barbara na kung ipagpapatuloy ang pakikipagkita sa lalaki doon sa karinderya ay hindi na siya makakapag-aral at dadalhin niya ito sa kanyang ina sa malayong baryo. Sa puntong iyon ay napapailing si Ate Barbara. Wala siyang ibang nagawa kung hindi pumayag sa kondisyon ng aming ina. Kahit labag iyon sa kagustuhan niya. Sa totoo lang ay may kasungitan at pagiging matapang ang aming ina. Kaya naman walang makakapagtangkang makipag-away sa kanya sa aming probinsya. May lahi din kasing waray si Nanay Marcia at wala itong inuurungan. Naging bantay sarado si Nanay Marcia kay Ate Barbara. Kinausap pa niya sina Cecil at Margaret, nagmangmatsyag sa kapatid ko kung pumupunta ba ito sa karinderya o hindi na. Lumipas ang 1 linggo at hindi na lumalabas si Ate Barbara tuwing araw ng Sabado at Linggo. Bumalik na sa normal ang lahat at sa palagay ko ay pinili na rin ni Ate Barbara na sumunod sa mga magulang namin para mapabuti ang kanyang kinabukasan. Patuloy pa rin ang pagpaplanong manligaw sa kanya ng iba niyang mga kamag-aral. Pero naging mailap si Ate Barbara at talagang sumunod siya sa lahat ng utos ni Nanay Marcia. Sa isang banda ay naawa din ako sa kanya, kaya lang ay naisip ko na pinoprotektahan lamang siya ng aking ina upang hindi siya matulad sa ibang mga kadalagahang napariwara sa buhay dahil sa maagang pagkakaroon ng karelasyon. Inakala namin na magtutuloy-tuloy na ang lahat, pero may mga pagkakataong umaalis naman ng bahay si Ate Barbara at inaabot siya ng hapon bago makauwi. Inalam ni Nanay Marcia kung bakit at nagawi siya sa bahay ng mga kaibigan ni Ate Barbara. Totoo naman palang pumunta ito sa mga bahay ng mga kaibigan niya upang magsaulo ng mga aralin dahil nalalapit na ang araw ng pagsusulit. Kaya lang ay hindi naman siya nagpapaabot doon ng hapon. Kaya iyon ang labis na ipinagtataka ng aming ina. Minsan ay nawalan kami ng klase sa paaralan dulot ng pagpupulong ng mga guro. Isinama ako ni Nanay Marcia sa karinderya malapit sa paradahan ng bus upang kilalanin at komprontahin ang lalaking nanliligaw sa aking kapatid. Kinakabahan ako at baka mag-iskandalo si Nanay Marcia. Pero wala naman akong magawa dahil napakabata ko pa noong mga panahong iyon. Sumakay kami sa tricycle at nagpahatid sa naturang karinderya. May ilang kilometro din ang layo buhat sa aming bahay. Pagkababa namin, inaabot ni Nanay Marcia ang bayad at nakita namin ang nag-iisang karinderya malapit sa paradahan ng bus. Pumasok kami sa loob at tumambad sa amin ang maraming taong kumakain sa loob. May sumalubong sa aming maganda at kulot na babae na mukhang serbidora. Itinanong niya kung anong gusto naming orderin pero hindi umorder si Nanay Marcia. Bagkus ay tinanong niya kung nasaan si Ibrahim at meron siyang pakay dito. Ngumiti ang babae at sinabing hindi pumasok si Ibrahim marahil sa isang araw ito papasok sa karinderya. Kinuha ng babae ang pangalan ng nanay ko pati pakay nito kay Ibrahim upang magpadala dito ng mensahe. Tumitig ang babae sa mga mata ni Nanay Marcia at bahagyang naging asula ang kulay ng mga mata nito. Tila nahipnotismo naman ang nanay ko at bigla siyang kumalma. Nawala ang lahat ng tapang niya sa katawan. Kumisap-kisap mata pa ako at nanumbalik sa dating kulay itim ang mata ng magandang babae. Kinalabit ako ni Nanay Marcia at pagkatapos ay nagpasalamat. Kasunod na nagpaalam siya sa babae bago kami lumabas sa karinderya. Hindi ko malaman kung anong ginawa sa kanya ng babae pero nahiwagaan talaga ako sa mga kinikilos ni Nanay Marcia. Bigla siyang nagmadaling umuwi sa aming bahay. Kumuha siyang muli ng tricycle at nagpahatid kami sa aming bahay. Hindi nagtagal ay napapadalas na naming napapansin na medyo nag-iba si Ate Barbara. Umuwi siya sa aming bahay na tila tulala at wala sa sarili. Kung dati-rati ay
Sabado at Linggo lamang siya inaabot ng hapon sa pag-uwi, ay umaabot pa ng Biyernes. Hindi niya na ako nasusundo sa paaralan. Ginagabi na siya sa pag-uwi tuwing araw ng Biyernes at parati siyang busog at hindi na naghahapunan. Katakataka naman ang kinikilos niya at hindi na iyon normal. Parang bumabalik na naman siya sa dating gawi. Kinausap siyang masinsinan ng aking mga magulang pero wala naman siyang ibang nabanggit kung hindi abala siya sa pag-aaral at marami silang ginagawa sa eskwelahan. Matapos niyang magsalita ay walang ano-ano ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahiga. Nagkagulo sa aming bahay. Mabilis na inutusan ni Tatay Rico si Nanay Marcia na magtungo sa bahay ng manggagamot na si Kananding upang malaman kung anong nangyari kay Ate Barbara. Kaagad na rumisponde ang nanay ko at nagmadali siyang lumabas ng bahay, samantalang inihiga sa mahabang lamesa ng aking tatay si Ate Barbara. Pinagmamasdan kong mabuti ang kapatid ko at kita ko na maputla siya at parang may sakit. Hindi ko maunawaan kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Makalipas ang kalahating oras ay dumating si Nanay Marcia kasama ang manggagamot na sa palagay ko ay nasa 40 ang edad. May nakapulupot na malaking tela sa kanyang noo. Pagkapasok niya ay kaagad na pinulsuhan si Ate Barbara at tila naningkit ang kanyang mga mata. Matapos noon ay kinausap niya ang mga magulang ko at sinabing may engkanto nga nagbabantay at kumukontrol sa aking kapatid. Doon na kinutuban si Nanay Marcia na mukhang ang lalaki nagtatrabaho sa karinderya ang tinutukoy ng manggagamot. Wala naman siyang ibang lalaking paghihinalaan kundi iyon lamang. May dalang baho at iba pang mga kakaibang halamang gamot ang manggagamot. May ibinulong siyang mahabang orasyon sa hangin habang pinapausukan ang buong katawan ni Ate Barbara. Kita namin na unti-unting nagkakamalay ito at matapos ang mahabang ritual ay tuluyan na siyang nagising. Nabanggit ng manggagamot na malakas ang kapangyarihan ng engkanto at mukhang nagmamahalan pa sila ng kapatid ko. Sa pagkakataong yun ay pinaamin si Ate Barbara ng mga magulang namin kung sino ang lalaking iyon at bakit ganoon na lang ang pagkahumaling niya dito na nagdudulot na sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Nagsalita si Ate Barbara at sinabing si Ibrahim ang kanyang nobyo. Ito rin ang binatang nagtatrabaho sa karinderya at isa siyang engkanto. Mahal na mahal niya ito at hindi niya magawang maiwasan. Halos hindi makapaniwala naman si Nanay Marcia. Pinakausapan niya ang manggagamot na kung pwedeng gamitan ng pangontra ang engkanto upang hindi ito makalapit sa aking kapatid. Ginamitan pala ng mga manggagamot ng pambakod si Ate Barbara. Kaya lang ay pansamantala lamang iyon at posibleng balikan muli ito ng engkanto sa mga susunod na araw. Kung magkaganon man ay pwede siyang bumalik sa kanilang bahay upang masuri si Ate Barbara. Matapos ang panggagamot ay pinagkapinamunan ng mga magulang ko ang manggagamot at pumunta ang kapatid ko sa kanyang silid tulugan upang makapagpahinga. Inobserbahan naming mabuti si Ate Barbara at mukha namang bumalik siya sa normal kaya napanatag na din ng kalooban namin. Naging masigla na siya at palakwento sa amin ukol sa mga pangyayari. Dumako ang isang gabi at kinausap niya ng masinsina ng aming mga magulang at humingi ng permiso kung pwedeng makapanligaw sa kanya ang kamag-aral na si Benjo. Matagal na pala itong may gusto sa kanya. Kaso ay nahihiya at natatakot sa aming magulang. Sa pagkakataong yun ay hindi na masyadong pinaghihigpitan ng mga magulang si Ate Barbara at pinayagan nilang umakyat ng ligaw dito si Benjo basta mismong sa bahay sila magliligawan at hindi sa kung saang lugar. Sa mga kasunod na araw ay umakyat nga ng ligaw si Benjo, kaso bukod sa kanya ay meron pa palang dalawa. Maayos at magalang naman sila at madali ko pang nakasundo at nakakwentuhan. Pero si Benjo ang gusto ko para kay Ate Barbara. Hindi naman sila nagpaabot ng malalim na gabi at umalis na rin sila sa aming bahay. Masaya naman ang aming mga magulang sa unang gabi na nakilala at nakahalubilo ang mga manliligaw ni Ate Barbara.
Tumagal pa ang gabi-gabing panliligaw at nakilatis ng maigi ng mga magulang namin ang mga pag-uugali ng mga manliligaw. At tulad ko ay si Benjo din ang naiibigan nila para kay Ate Barbara. Halata din naman na mas malapit si Benjo sa aking kapatid kaysa sa ibang manliligaw. Maalaga siya kay Ate Barbara at sa tuwing umakyat siya ng ligaw ay binibigyan din niya ng kakainin ang aming mga magulang. At kapag meron ang mga itong mabibigat na gawain sa bahay ay tinutulungan niya, kaya naman botong-boto sa kanya ang mga ito. Inakala ko pa na malapit na siyang sagutin ni Ate Barbara at magiging magkasintahan na sila, pero nabalitaan namin na nagkaroon ng malubhang karamdaman si Benjo at halos 2 linggo na siyang hindi nakakapasok sa paaralan. Nag-alala si Ate Barbara at binisita niya ito, pero palagi daw itong ginagamot ng manggagamot sa kanilang bahay. Noong medyo gumaling at nakakapasok na muli sa eskwelahan si Benjo, ay tumigil na siya sa panliligaw kay Ate Barbara at naging malamig ang pakikitungo nito. Napag-alaman ni Ate Barbara na kamuntik na palang patayin ng engkanto si Benjo, kaya binigyan niya ito ng matinding karamdaman. At ang tanging naging lunas lamang nito ay layuan ng kapatid ko at wag nang magtangkang manligaw. Pinagbawalan na din si Benjo ng kanyang mga magulang na makipagmabutihan kay Ate Barbara dahil baka mapahamak pa ang kanyang buhay. Kahit boto sila sa kapatid ko, ay ayaw nilang malapitan na naman ito ng engkanto, kaya mas makakabuti kung iiwasan na lang niya ang kapatid ko para sa ikabubuti ng lahat. Medyo nasaktan ang kapatid ko, kaya naman hindi na muli siyang tumanggap ng ibang manliligaw at nag-focus na lang sa pag-aaral. Nalungkot kami pero wala kaming nagawa sa bagay na yon. Marahil ay hindi siguro nagkapalaran na sina Ate Barbara at Benjo. Dumaan pa ang ilang buwan at nagulat kami noong 2 araw na hindi umuwi si Ate Barbara sa aming bahay. Nag-alala kami ng husto, lalo pat walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Bigla na lang itong naglahong parang bula. Humingi kami ng tulong sa kapitan at mga tanod sa barangay, pero kahit saang lugar ay hindi namin matagpuan si Ate Barbara. Kung ano-anong mga bagay na ang pumapasok sa isip ng aking mga magulang. Lumipas pa ang 4 na araw at bigla na lang siyang lumitaw sa pinto ng aming bahay. Suot niya ang kanyang maruming uniforme at tila natutula lang pumasok sa loob ng aming bahay. Lumuluha ang mga magulang ko na niyakap siya ng mahigpit at tinanong kung saan siya nanggaling. Naisip pa nila na baka kinidnap at ginahasa na ito, pero hindi ganoon ang nangyari. Base sa kwento ni Ate Barbara, nakarating siya sa isang mahiwagang lugar na kung saan maliwanag at napakaraming magaganda at mababangong bulaklak. Merong nagliliparang lambana sa paligid at masarap ang mga pagkain. Nagawa din niyang makapasok sa isang malaki at malawak na palasyo kung saan nakasama niyang muli si Ibrahim at ang mga kaibigan nito. Magaganda at mga gwapo ang mga nilalang na nagtataglay ng matitingkad na mahahabang buhok, asul at luntian ang mga mata at mas matatangkad sa mga ordinaryong tao. Masaya at puno ng kulay ang naturang lugar. Ayaw pa sana niyang umuwi, pero kinumbinsi siya ni Ibrahim na balikan kami at siguradong nag-aalala na kami sa kanya. Namilog ang mga mata ng aking mga magulang. Marahil ay dinala ng engkanto ang kapatid ko sa kanilang kaharian at siguradong nagkabalikan pa sila nito. Umisip ng paraan ang mga magulang ko kung papaano masusolusyonan ang kinakaharap na problema ng aming pamilya. Sumangguni sila kay Kananding at humingi ng payo ukol dito. Sinikap na kausapin ni Kananding ang engkantong si Ibrahim. Nagtungo sila sa karinderya ng mga magulang ko noong dumako ang dapit hapon ng Biyernes, pero laking gulat nila na walang karinderya na malapit sa terminal ng bus. Isa iyong bakanting lugar na mapuno at meron doong malaking puno ng balite. Inutusan ni Kananding ang mga magulang ko na ipikit ang kanilang mga mata at matapos ang ilang minuto ay iminulat nila ang mga ito.
Nagulantang ang mag-asawa nang makita nila na nagliliwanag ang buong paligid. Sobrang marilag at mayroong mga lambanang lumilipad-lipad sa bawat sulok ng mga punong kahoy. Lumabas mula sa malaking puno ng balite ang isang nagniningning na lalaki may kahabaan ang buhok. Hugis dahon ang malalapad na tenga at asul ang mga mata. Lumapit ito sa kanila at nagpakilala bilang si Ibrahim. Prinsipe pala siya ng mga engkanto. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kinabahan at nangilabot ang mga magulang ko sa presensya ng engkanto dahil napakatangkad nito at lubos na makapangyarihan. Nagpakilala din ang mga magulang ko at ipinahayag ni Kananding ang kanilang pakay na pagpunta sa lugar na yon. Nakiusap ang mga magulang ko kay Ibrahim na kung maaari ay wag nitong kukunin sa amin si Ate Barbara. Hindi iyon kaagad na tahasang sinagot ng engkanto. Bagkus ay sinabi niyang tapat at malinis ang hangarin niya kay Ate Barbara at talagang mahal nila ang isa't isa. Walang ibang taong makapaghihiwalay sa kanila. Pero binigyan sila nito ng kanyang kasagutan. Sa mga panahong iyon ay hindi niya kukunin ng basta-basta si Ate Barbara at ipapaalam nila sa mga magulang namin sa takdang panahon kung kailan nararapat niyang isama sa kanilang kaharian ang kapatid ko at bubuo sila ng masayang pamilya. Nasorpresa ang mga magulang ko at talagang may balak pa lang asawahin ng engkanto si Ate Barbara. Magalang naman itong nagpaalam at humingi ng permiso na kung maaari ay babalik na siya sa kanilang palasyo. Sumang-ayon naman silang tatlo at nakita nila kung paano bumukas at sumarado ang katawan ng malaking puno ng balite bago bumalik sa ordinaryong bakanting kakahuyan ang lugar na yon. Pinayuhan ni Kananding ang mag-asawa na maging handa sa kung anumang magiging desisyon ni Ate Barbara ukol sa bagay na yon. Marami na rin nagawa ang mga manggagamot para sa kapatid ko pero talagang matibay ang pagmamahalan nila ng engkanto. Hindi sila basta-basta mapaghihiwalay. Kung lalo pa daw pagbabawalan ng mga magulang ko si Ate Barbara na makipagkita sa engkanto ay baka tuluyan na itong magrebelde at magmadaling sumama sa kaharian nito. Masakit para sa mga magulang ko ang ganoong bagay. Kaso ay naisip nila na may punto din ang manggagamot. Umuwi ang aming mga magulang at inabutan nila kami naghahanda para sa aming hapunan. Nakapagluto na din si Ate Barbara ng aming makakain. Nagpaalam na din si Kananding para umuwi sa kanyang bahay. Noong makadulog kami sa bahay, sa pagkainan ay nagbukas ng usapan ng aming mga magulang. Sinabihan nila si Ate Barbara na pinapayagan na nila itong makipagkita at makipagrelasyon sa engkanto. Pero sana naman ay nalalaman nila ang kanyang limitasyon. Ayaw din naman nilang mapahamak ang kapatid ko. Masayang masaya si Ate Barbara at nagawa pa niyang tumayo at yakapin sa kahalikan ang mga magulang namin. Pakiramdam ko ay natupad na ang kanyang kahilingan at kita ko sa mga mata niya kung gaano kamahal niya ang kanyang nobyong engkanto. Maya-maya ay nagpatuloy kami sa pagkain. Kinamusta naman ako ng aking mga magulang, gayon din ang aking pag-aaral. Kaya naman kahit paano ay nalihis ang paksang pinag-uusapan at napunta sa akin ang kanilang atensyon. Bago pa kami maghiwalay ng kapatid ko, sapagkat magkaiba kami ng kwartong tinutulugan, ay pinag-uusapan ko siya na kung maaari ay huwag siyang aalis at iiwan kami kapag sinama na siya ng kanyang nobyo sa kanilang kaharian at ikinasal silang dalawa. Humalakhak ng pagkalakas-lakas si Ate Barbara at nangako siya na hindi kami basta iiwan. Palagi niya kaming babantayan at ilalayo sa kapahamakan kung dumating man ang araw na magsama sila ni Ibrahim. Yumakap ako sa kapatid ko at hinalikan niya ako sa aking noo bago pa ako magtungo sa aking silid tulugan. Nagkaroon ako ng kapanatagan at lakas ng loob. Kaya naman pagkapasok ko sa kwarto ay humiga na ako sa kama at nagkaroon ng mahimbing na pagtulog. Kinabukasan araw ng Sabado ay naisipan akong isama ni Ate Barbara at ipasyal. Binilinan siya ng aming mga magulang na baka isama ako sa lugar na tirahan ni Ibrahim
at baka hindi na ako makabalik. Binigyan naman ni Ate Barbara ng kasiguraduhan ang mga magulang namin na ipapasyal lamang niya ako at hindi kami matatagalan, kaya pinayagan na rin nila kami. Nagtungo kami sa karinderya pero wala nga doong karinderya kundi bakanting lote na panay punong kahoy. Lumapit kami sa may gawing balite at doon ko nakita na bumukas ang katawan ng balite. Pumasok kami sa loob at sumabog ang marilag na liwanag. Sa maniwala po kayo at hindi, ay nakita ko ang napakaraming makukulay na mga bulaklak at naglalakihang mga di pamilyar na halaman. May mga lumilipad na engkantada na may iba't ibang makukulay at malalapad na pakpak. Maganda at panay makukulay ang mga nakikita kong halaman sa hardin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang napakalaking kaharian na tila ilang palapag ang taas. Lumitaw sa aming harapan ang nangingislap na prinsipe na asul ang kulay ng mga mata at maputlang maputla ang balat. Siya si Ibrahim at masaya ako na nakita ko siya noong mga sandaling yun. Kinamayan niya ako at bigla lang akong nawalan ng malay. Pagkamulat ko ay nasorpresa ako nang makita si Ate Barbara na nasa katabi ko at bumalik na kami sa kakahuyan. Matagal na oras daw pala akong nakatulog matapos na mawalan ng malay. Kaya minabuti ni Ibrahim na bumalik muna kami sa mundo ng mga tao. Umuwi na kami pero hindi ko nabanggit sa aming magulang na nahimatay ako. Naikwento ko lamang sa kanila ang kaharian ng mga engkanto. Namamangha sila sa mga naririnig nila sa akin kung paano ko ilarawan ang mga bagay sa paligid ko habang naglalakad ako sa labas ng kaharian. Nakiusap si Nanay Marcia kay Ate Barbara na kung maaari na sa susunod ay hindi na ako sasama kay ate at baka bigla ko daw maibigan at hindi na ako makauwi. Nangako si Ate Barbara na iyon na ang unang beses na naisama niya ako sa kaharian at hindi na iyon mauulit. Palihim naman akong napasimangot at pasalamat na nga lang ako at hindi iyon napansin ng nanay namin. At siguradong katakot-takot na sermon ang aabutin ko at ang masama pa ay pipingutin ako sa tenga. Kung minsan talaga ay hindi ko maiwasang maging pasaway at nagiging kakampi ko sa tuwina si Ate Barbara. Sumapit ang gabi at hindi ako kagad nakatulog. Naisip ko pa rin ang kasabikang makabalik sa mahiwagang kaharian at makausap si Ibrahim. Mabait naman pala siya at hindi na ako nagtataka kung bakit mabilis na humaling sa kanya si Ate Barbara. Gwapo siya at talaga namang makapangyarihan. Inabot pa ako ng hating gabi bago tuluyang nakatulog. Napanaginipan ko po talaga ang kapaligiran ng kaharian ng mga engkanto. Kinabukasan kamuntik pa akong mahuli sa pagpasok sa paaralan. Mabuti na lang at isinabay ako ni Ate Barbara at nagawa pa talaga niya akong sunduin noong bandang hapon at makasabay din kaming umuwi sa bahay. Kaya naman aliw na aliw ako sa mga samot-saring kwentong isinasalaysay niya sa akin bago pa kami makarating sa aming bahay. Lumipas ang ilang linggo ay napapansin naming medyo nagiging matamlay at maputla si Ate Barbara hanggang sa unti-unting lumaki ang kanyang tiyan. Muling kinausap ng mga magulang ko ang manggagamot at pinasuri si Ate Barbara. Halos gumuho ang mundo nila nang malamang buntis ang kapatid ko at ang engkanto ang nakabuntis dito. Nagdadalamhati si Nanay Marcia at hindi niya sukat akalaing darating ang araw na mangyayari ang kanyang kinatatakutan. Sinubukan naman ng mga magulang ko, gayon din ni Kananding, nakausapin si Ibrahim ukol kay Ate Barbara. Pinag-usapan siya ng mga magulang ko na kung maaari ay huwag isasama ang kapatid ko sa mundo ng mga engkanto. Kaya lang ay hindi iyon maipapangako ni Ibrahim dahil magkakaroon na sila ng anak. Halos mang makaawa ang mga magulang ko kay Ibrahim habang lumuluha sila at sa huling pakiusap nila ay kung maaari patapusin na muna sa panganganak si Ate Barbara bago siya maisama ng engkanto sa kanilang kaharian. Hindi pumayag si Ibrahim pero binigyan niya ng kondisyon na pagkatapos na magiging bakasyon ni Ate Barbara ay saka niya ito kukunin at pakakasalan upang hindi na maging mahirap pa sa parte ng aming pamilya
na mawalay ito sa amin at meron pang natitirang ilang buwan bago magbakasyon. Wala nang nagawang anumang pakiusap ang mga magulang ko at umuwi silang bagsak ang mga balikat. Tila wala ng pag-asa na magbago pa ang lahat ng iyon. Iyon na mismo ang nakatakdang mangyari sa buhay ng aking kapatid. Nagpatuloy ang pag-aaral namin ni Ate Barbara at sinusulit ng mga magulang ko na makasama araw-araw ang aking kapatid. Hindi na lang pinansin at hindi na nagpaapekto si Ate Barbara sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila ng prinsipe ng mga engkanto at magkakaroon na sila ng anak. Pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral at nakakuha siya ng mataas na grado sa bawat signatura. Kaya naman lubos iyong ikinatuwa ng aming mga magulang. Kaya lang ay hindi nila maiwasang mag-alala dahil sa nalalapit na pagtatapos na ikalawang bahagi ng sekundarya ng aking kapatid. Madalas na kami namamasyal at nagtutungo sa mga sapa, tabing ilog, tabing dagat at nagpipiknik. Ang bawat araw ay mahalaga sa amin at kahit si Ate Barbara ay nagiging emosyonal sa tuwing naiisip ang kanyang pag-aalis. Pero pinapangako niya sa aming hindi siya mawawala at parati pa rin niya kaming bibisitahin at babantayan kahit na hindi na kami magkakasama sa araw-araw. Makalipas ang ilang buwan ay sumapit ang araw ng karangalan. Marami din akong nahakot na karangalan at kasama pa ako sa top honor sa aming klase. Samantalang si Ate Barbara naman ay naging valedictorian sa kanilang klase at halos nakuha niya karamihan ng karangalan. Ipinagmamalaki namin siya lalo na ng mga magulang namin. Naabot hanggang tenga ang kasiyahan habang umaakyat sa entablado. Iyon na ang huling sandali na nagkasama-sama kaming kumpletong masayang pamilya. Makaraan ng ilang araw ay sumapit na ang pamamaalam ni Ate Barbara. Nagkasama-sama na kami sa kakahuyan noong dumako ang dapit hapon. Nagbukas ang lagusan sa katawan ng balite at lumabas mula doon ang mga lambana at iba pang uri ng mga engkanto kasama si Ibrahim na lalo pang nangislap ang buong katawan dahil sa marilag nitong kasuotan. Kinausap kami ni Ate Barbara at nakayakap-yakap kami mag-anak. Ayaw namin siyang pakawalan pero alam naming hindi iyon nararapat dahil may kasunduan si Ibrahim pati ng aming mga magulang. Kumalas sa pagkakayakap si Ate Barbara. Humingi siya ng tawad sa aking mga magulang dahil hindi niya natapwad ang kanyang pangako na magtatapos ng pag-aaral. Pero sinigurado niya sa amin na magbabalik siya at magkakasama-sama kaming muli. Pinayuhan niya ako na magtapos sa pag-aaral at huwag susunod sa kanyang mga yapak. Ako daw ang pag-asa ng aming mga magulang at gawin ko daw ang lahat ng aking makakaya upang makamit ang mga pangarap ko sa buhay. Alam kasi ni Ate Barbara na pangarap ko na maging doktora at mapagaling ang mga taong may sakit. Kaya ganun na lang ang suporta niya sa aking mga pangarap. Yumaka pa siya sa akin sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay sumama na siya kay Ibrahim pati sa iba pang mga diwata at engkanto. Kasabay nun ay sumarado na ang puno ng balite. Humagulgul sa pag-iyak si Nanay Marcia. Tumutulo ang aming mga luha pati ng tatay ko. Samantalang naging emosyonal naman si Kananding. Halos inabot din ng ilang buwan ang pangungulila namin kay Ate Barbara. Madalas kami nagiging sentimental sa tuwing maaalala namin ang masasayang nakaraan na kasama namin si Ate Barbara. Nabalitaan pa namin kay Kananding na nakatikim na si Ate Barbara ng mga pagkain ng engkanto kaya imposibleng makabalik na ito sa mundo ng mga tao. Minsan na pala niya ito nga nakausap sa pamamagitan ng diwa at nagpadala ito ng mensahe na pinaabot sa amin ukol sa kanyang pamumuhay sa kaharian ng mga engkanto. Pero sa kabila ng lahat ay naging totoo naman si Ate Barbara sa mga pangako niya sa amin. Dumako ang mga gabi na parati namin siyang napapanaginipan. Bumibisita siya sa aming panaginip at doon ay pinapakita niya sa amin ang kanilang anak ni Ibrahim na isa ring engkanto. Masaya na silang namumuhay na mapayapa sa kaharian ng mga engkanto. Nagpapasalamat pa din kami at hindi ipinagkait ni Ibrahim sa amin na makasama si Ate Barbara kahit sa panaginip.
Alam niya kung gaano namin ito kamahala. May mga pagkakataon pa rin na pakiramdam namin ay bumubulong sa aming isipan si Ate Barbara. Kinakausap niya kami at pinaparamdam na hindi niya kami pababayaan. Hindi man lang kami nalalapitan ng masasamang elemento tulad ng mga aswang. Hindi rin kami nakakasakit ng malubha. At nabibiyayaan kami ng pagkain sa araw-araw. Ramdam na ramdam namin ang kanyang pagmamahal at hindi nga niya kami iniiwan. Tinupad ko naman ang lahat ng mga sinabi ko kay Ate Barbara. Nagsikap ako sa pag-aaral, nagtrabaho ako habang nag-aaral at nakipagsapalaran ako para makapasok sa kolehiyo. Sa awa ng Diyos ay nakatapos ako sa pag-aaral at naging ganap na doktor at nabigyan ko naman ng maginhawang buhay ang aking mga magulang bago ako bumuo ng sariling pamilya. Hinding-hindi nagpakita sa amin sa pisikal na anyo si Ate Barbara. Walang anumang bakas siyang iniwan sa amin sa mundo ng mga tao, pero palagi siyang nakatatak sa puso't isipan namin. Hindi nagbabago ang pagmamahal namin sa kanya. Sa dami ng mga naging karanasan ng kapatid ko at saksing buhay ako sa naging pagmamahala nila ni Ibrahim, ay masasabi ko na sadyang makapangyarihan ang pag-ibig. Kaya nitong baguhin ang buhay ng isang tao. At dito po natatapos ang kwento ng aming pamilya. Gayon din ang wagas ng pagmamahala ng kapatid ko at ang prinsipe ng mga engkanto. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo palagi.